tuloy ang laban. Mukhang wala nang makakahadlang dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unless may gagawin na naman si Senate President Chis Escudero para i-delay ang proseso. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Bakit ko po nasabi na para sa akin ay tuloy na tuloy ang impeachment trial ni VP Sara? Ayon po dito sa Inquirer.net, Vice President Sara Duterte's Defense Counsel has officially entered its appearance for the impeachment trial. The spokesperson of the Senate acting as an impeachment court confirmed to reporters. Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol on Monday shared copies of the document indicating formal entity of Duterte's lawyers, which was submitted to the Senate Impeachment Court. It was received by the Secretary of the Senate, which is acting as the impeachment clerk of court. According to the document, that lawyers from the Fortun Narvasa and Salazar law firm will defend Duterte. So, ayan. So, nagpasok na sila ng mga pangalan ng kanilang defense team. Nako, malapit na tayo sa exciting part. Makakakita na tayo ng bloodbath na gusto ni Vice President Sara Duterte. Well, unless meron na naman pakulo itong si Chis Escudero para ma-delay ang impeachment trial. Kasi may mga nabasa nga ako dyan eh. Kung hindi man mabasura yung impeachment trial, gagawin ni Chis Escudero ang lahat para ma-delay ang trial hanggang sa mapagod ang taong bayan sa kakahintay at pababayaan na lang yan. Well, nagkakamali po si Chis Escudero kung totoo man na yan ang kanyang balak. Hindi po mapapagod ang taong bayan sa paghintay kung kailan matutuloy ang impeachment trial na yan. Dahil kapag sumobra na at halatado na may ginagawa ang Senado para hindi matuloy ang impeachment trial, lalabas po talaga ang taong bayan. Sinasabi ko sa inyo. Kung mapapansin niyo, napakadami na pong nagsasalita from the academe, from the government, from lay people, in all walks of life. So kapag hindi po talaga natuloy yung impeachment trial na yan, umasa po kayo. People will go out to the streets. Dahil kahit nasabihin ni Chis Escudero na yung Senado or yung plenary or kung sino man ang Supreme or ang Supreme Court man, ibasura man yan impeachment case ni Sara Duterte, pinaka-supreme pa rin po ang taong bayan. I hope hindi na umabot sa ganon. Pero sa mga nangyayari ngayon, inip na po ang taong bayan. Pero sa balitang ito, na ang Defense Counsel ni VP Sara has officially entered its appearance for the impeachment trial, ano pa ba ang ibig sabihin niya? Matutuloy po ang impeachment trial. At diyan natin makikita yung bloodbath. Uy, teka muna. Narinig niyo ba yung bali-balita? Kung bakit daw itong 18 senador na to ay biglang bumaliktad? Dahil yung iba dyan, ang gusto magkaroon ng impeachment trial eh. Pero bakit biglang-bigla sila ay bumoto na ibalik yung articles of impeachment sa House? Na sinasabi rin na yung pagbalik ng articles ay nagpapahiwatig na patay na yung impeachment trial. Meron akong nabasa o napanood ko yata. I hope hindi totoo ito pero gusto ko lang i-share sa inyo. Na kaya daw yung ilan sa mga senador natin ay ayaw matuloy ang impeachment trial ay dahil may mga senador na tumatanggap ng lagay galing sa Pogo operations. Yung pong Pogo na sinasabi ni Harry Roque na pinagkukunan ng pondo nung nakaupo pa si former President Rodrigo Duterte. Kaya daw takot na takot yung ibang senador na matuloy yung impeachment trial dahil magkakabukingan. Well, makikita po natin kung totoo yung balita niyan dahil mukhang tuloy na yung impeachment trial ni Sara Duterte. At sana tigilan na ni Chis Escudero ang paggawa ng dahilan para hindi matuloy or para i-delay itong petsa ng impeachment trial ni Sara Duterte. Maganda yan para malinis naman ni Sara kung totoong wala siyang kasalanan. Pero kung babasahin yung listahan ng mga abogado ni Sara Duterte, mukhang yayamanin. May mga nagko-comment nga sa battery of lawyers pa lang
ni Sara Duterte, milyon-milyon na ang ilalabas na pera ni Sara. Ganun talaga kung may pera pa sila eh. So, magkita-kita po sa impeachment trial ni Sara Duterte at doon magkakaalaman na. Sana nga totoo na dahil kating-kati na ang mga Pilipino, ang buong sambayanan para marinig ang magkabilang panig. Maiba naman ako ng balita pero ito ay tungkol pa rin kay VP Sara. Akin may kaugnayan pa rin sa impeachment ni Sara Duterte. Ayon po sa nabasa ko sa DCMM, Kamara pinagtibay ang rekomendasyon na imbestigahan ang umano'y joint bank account ni na dating Pangulong Duterte at VP Duterte. Kaya nga sabi sa inyo kahit na i-acquit nila si Sara Duterte, may mga nakaabang na pong mga kaso na kailangan harapin ni Sara Duterte. At least ito, hindi political dahil ito ay talagang isasampa sa korte. Hindi tulad dito sa Senado. Ngayon pa lang, alam na natin kung ano ang kalalabasan ng impeachment trial. Pero again, paulit-ulit kong sinasabi, ma-acquit man si Sara Duterte, at least malalaman natin kung totoo o hindi yung yung mga aligasyon na pinupukol sa kanya. At isa na ito. Dahil dyan sa impeachment trial, hindi pwedeng hindi ilabas o ipakita itong joint bank accounts ni dating Pangulong Duterte at ni Sara. Di ba, yung sinasabi ni former Senator Trillanes, milyon talaga ang laman ng mga bank accounts nitong dalawa. So, either way, malaman sa impeachment court o malaman sa kaso, sa korte. Kung totoo, kung saan galing ang yaman o yung sinasabing biglang pagyaman ni former President at ni VP Sara. Balita pa rin kay Vice President, ikinagulat ang inilulutang ni Senator Padilla na Sara ay mitandem sa 2028 polls. Ayon po dito sa balita, ikinagulat ni VP Sara Duterte ang unang inilutang na posibleng tandem nila ni Senator Amy Marcos sa 2028 presidential elections. Maaalalang inilabas ito ni Senator Robin Padilla noong bumiyahe ang tatlo sa Kuala Lumpur, Malaysia upang dumalo sa isang Independence Day event at humarap sa mga overseas Filipino workers sa naturang bansa. Sa isang panayam sa pangalawang Pangulo, inamin niyang nagulat siya sa naturang pahayag, lalo at unang pagkakataon umano niya itong marinig. Maaring anyang nagbibiro lamang noon si Senator Padilla at ang senador na rin ang pinakamainam na magbigay ng paliwanag sa kanyang naunang pahayag. Maaalalang sinabi rin ni Senator Padilla na handa siyang maging campaign manager ng Duterte-Marcos tandem kung mangyayari ito. Drama na naman ang kampo ni Sara Duterte. Ngayon pa lang, gumagawa na sila ng paunti-unting ingay para i-introduce ang Sara Duterte ay ni Marcos tandem. Kasi nung una, ang balita dyan, ang chismis dyan, magiging katandem daw ni Sara si Robin Padilla. Pero papayag ba naman si Amy Marcos na hindi siya ang maging katandem matapos niyang isakripisyo ang kanyang pamilya para lang dumikit-dikit kay Sara Duterte? So, kung hindi siya ang gagawing running mate ni Sara, ibang usapan na yan. Sa tingin niyo, papayag si Amy Marcos. So, itong sinabi ni Robin Padilla na siya ang magiging campaign manager ng tandem ni Sara at saka ni Amy, ikinagulat daw ni Sara Duterte. Naniwala naman kayo na nagulat. Alangan naman na hindi alam ni Sara Duterte na magsasalita itong si Robin Padilla. Si Robin, kung anong sinasabi ni Sara, inuulit lang niya. Tandaan nyo yung sinabi ni Sara Duterte na para sa akin at alam kong totoo, nanalo po sila Jimmy Bondoc, JV Hinlo at Richard Mata sa eleksyon. Kausap ko po IT experts, hindi talaga totoo yung mga numero na lumabas. Na nasabi ko na nga paanong dadayain? Kung nadaya sila, bakit nakapasok yung tatlong kandidato ng PDP laban? Nanguna pa nga si Bongo,
Mataas din ang ranking ni De La Rosa at ni Marcoleta. So nasaan ang dayaan doon? Kung merong mang dayaan, sila ang nakakaalam niyan. So itong pahayag na to ni Sara Duterte, ineko ni Robin Padilla. Sabi ni Senator Robin, gusto ko pong linawin muna. Panalo ang mga senador namin. Malinaw na malinaw po yan. Sabi nila, milagro, katarantaduhan, magic yun. Alam ninyo, tingnan nyo po ang resulta. Makikita nyo ang Duterte sa maraming lugar. Pati mga taga-gobyerno bumoto ng strict PDP laban. So ngayon, tulad ng kagawian ng Duterte Cup, magtatanim sila ng intriga. Ito ngayon ang pinalalabas nila, na nagkaroon ng dayaan. Bakit hindi sila mag-file ng protest nila? Magpa-recount sila. Total, marami silang pera Teka muna, hindi ba kung sino ang magpapa-recount, ikaw ang magbabayad? Marami silang pera. Di magpa-recount kayo, hindi yung puro kayo sa social media naglalabas ng fake news. Kung may ebidensya kayo, ilabas nyo kagad. Sawang-sawa na ang taong bayan sa style ninyo. Maglalabas kayo ng intriga, wala namang kayo maipakitang resibo, guguluhin nyo ang isip ng tao, ima-mind condition ninyo na nagkaroon ng dayaan. At sa tingin ko, iyan ay isa sa plano nilang panggugulo. Kasi gusto nilang paniwalain ang taong bayan na nagkaroon niya ng dayaan. Palalaki na naman nila yung issue na yan na sila lang ang gumawa. Kahit na walang ebidensya, ipakalat natin na nagkaroon ng dayaan. Nagkaroon ng dayaan, paano si Bongo, Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta? Paano sila nakapasok? Tanggapin nyo kasi ang katotohanan. Ngayon, kung nagkaroon ng dayaan, maglabas kayo ng pruweba. Maglabas kayo ng ebidensya. Hindi na kinakagat ng tao yung style ninyo. Pagkatapos yan, sasabihin nila. Kaya dapat, para maiwasan yung ginagawa ng gobyerno ni President Bongbong Marcos, iboto natin Sara Duterte sa pagka-presidente, Amy Marcos para sa pagka-vice-presidente sa 2028. Ganyan po nila sinimulan yung mga fake news tungkol sa ating Presidenteng Bongbong Marcos. Paunti-unti, pero paulit-ulit. Pag tagal-tagal niyan, hindi ako magtataka kung kahit na si Amy Marcos, sasabihin niya, yes, nagkaroon ng dayaan. So kung sa tingin nila nagkaroon ng dayaan, tumakbo sila sa kung saan dapat mag-file ng protesta. Pero sa ngayon, aabangan po natin ang impeachment trial dahil pinangalanan na yung magiging defense team ni Vice President Sara Duterte. Pukpukan po talaga yan. Bloodbath talaga yan. At kung totoo yung sinabi nung naglabas ng balitang natatakot na yung ibang senador dahil malalaman at mabubuko na sila ay tumanggap ng lagay galing sa Pogo operations, maganda yan. Magkaalaman na. Dahil again, sinasabi ko sa inyo, ang dami na pong nag-aabang kung talagang hindi nila itutuloy ang impeachment trial na yan. Lalabas po ang tao sa kalye. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.